Santa, anak, kakauwi mo lang? Tanong ng kanyang magulang na makasalubong niya ito sa may pinto. Tipid siyang napangiti dito, sa kamarahang kinuha ang kamay. Nay, nandito na po ako. Sambit niya dito, saka nagmano sa ina. Kaawaan ka ng Diyos. Sambit nito, saka agad na pumasok sa loob si Santa. Kumusta naman anak ang lakad niyo ni Helen? Tanong ulit nito sa kanya. Pagod na napaupo sa silya si Santa sa mahabang upuan habang nakatingala. Ayos naman po ma. Medyo nakakapagod lang dahil karamihan sa mga nakita naming trabaho hindi naman nababagay sa amin. May iba na may nakuha na daw pala. Pagod niyang sambit, saka inilagay ang kamay sa ibabaw ng kanyang noo. Tipid na napangiti ang kanyang ina, saka naglakad palapit sa kanya at tinimplahan siya ng kape. O anak, magmerienda ka muna. May tiniba ang amo mo na saging, kaya naglaga ako. O ito. Sambit nito sa kanya. Napamulat ng mata si Santa, saka umupo. Nagmerienda na rin siya, dahil saktong kanina pa rin siya nagugutom at gusto niyang humigop ng mainit na kape. Siya nga pala anak, may nahanap ako na trabaho. Si Aling Bebang kasi, naghahanap ng mag-aalaga sa pamangkin niya. Sayang naman 5,000 din yun kada araw. Sayang naman kung hindi ko papatulan. Bukas na ang umpisa ko. Sambit nito sa kanya. Agad namang napatingin si Santa sa ina. Ma, bakit pa kayo magtatrabaho? Kaya naman po namin ni Papa. Baka kung mapano pa po kayo Nag-aalalang sambit niya dito. Napangiti naman ang ginang sa kanya, saka tumalikod. Animoy may aasikasuhin sa kusina. Anak, hindi naman mahirap ang trabaho na yun Magiging ayos lang ako dun. Sagot nito sa kanya. Pero ma, anak, huwag mo na akong alalahanin. Hindi naman tama na kayo lang ng amo mo magtatrabaho para sa atin. Sigurado po ba kayo ma? Baka mamaya ay mabinat po kayo. Alam niyo naman po nagkagagaling yun lang sa sakit Nag-aalalang sambit niya dito. Napangiti ang ina, saka naglakad palapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang balikat habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Anak, huwag ka mag-alala. Hindi naman mahirap ang mag-alaga ng bata Oo, makulit sila, pero mag-e-enjoy din naman ako sa trabaho na yun. Sambit nito sa kanya. Napangiti na lamang si Santa sa ina, saka napayakap dito. Basta, huwag ka masyadong magpapagod mama Sambit niya dito. Nag-iisang anak si Santa ng kanyang mga magulang. Hirap kasi manganak ang kanyang ina, kaya naman hindi na siya nasundan pa. Magsasaka ang kanyang ama, habang labandera naman ang ina. Ngunit dahil sa sakit ng ina, ay pansamantala muna nilang pinatigil ang ina sa paglalabada. Dahil ito ang dahilan kung bakit palaging may sakit ang ina. Kumain na lamang siya ng saging na nilaga, at pagkatapos ay tinulungan nito ang ina na maglinis ng bahay. Kinagabihan ay dumating na rin ang kanyang ama na may mga dalang mais. Oh, Santa, nandyan ka na pala. Ito na lang ang lutuin mo ngayon. Sambit ng kanyang ama saka inabot ang mga mais na dala. Sige tay, ako na ho ang bahala dito. May saluyot po ba kayong dala? Isasama ko dito sa mais. Sambit niya sa ama. Inilabas naman ng kanyang ama ang sako na may laman ng mga gulay. Galing sa kanilang lupang sinasaka. May maliit kasi silang sakahan, kaya naman may palay silang inaani doon. At bukod pa roon ay may mga gulay rin silang tanim. Habang nagluluto siya ay bigla niyang narinig ang malakas na tili ng kanyang ina. Santa! Malakas na sigaw ng kanyang ina. Napakunot doon naman siya, saka napapunta doon. Anong meron, Jennifer? Takang tanong ng kanyang ama, nakakababa lamang galing sa kanilang kwarto. Napangiti naman ang kanyang ina at mabilis na lumapit kay Santa. Bakit po ba, ma? Ano pong meron? Takang tanong niya dito. Mabilis na ipinakita ng kanyang ina ang nasa screen ng telepono nito. May interview ka, anak. Nag-message sila sa number ko. Sambit ng kanyang ina. Saglit na natigilan si Santa at napangiti. Talaga ba, ma? Totoo ba to? Hindi makapaniwala na sambit niya. Sa wakas, anak. Sana makapasa ka sa interview. Sambit ng ina sa kanya. Napangiti siya
dahil sa suporta ng kanyang magulang. Salamat din po, Ma. Pa, gagalingan ko po para magkaroon na rin ako ng trabaho. Anya sa mga ito. Bakit hindi mo kaya dalhin itong cellphone, anak? Hindi ko naman kakailanganin itong cellphone dito. Sambit ng kanyang ina. Agad namang napaiwas si Santa at napailing. Nay, hindi na po kailangan. Kapag may trabaho na po ako ay bibili na lang po ako ng sakin. Sambit niya sa mga ito. Wala kasi siyang cellphone matapos itong masira. Kaya naman, hati-hati silang tatlo sa cellphone ng kanyang nanay. Napangiti na lang tuloy ang mga ito sa kanya. Kinabukasan ay maagang nag-asikaso si Santa para sa lakad niya mamaya. Saan ka ba pupunta mamaya? Tanong sa kanya ni Geraldine, kaibigan at kapitbahay nila. May interview ako mamaya sa trabaho eh. Medyo malayo kasi yun dahil nasa Maynila pa, kaya kailangan maaga akong bumiyahe. Sagot niya dito. Kaya pala. Nakita ko kasi si Manang kanina eh. Mukhang tuwang-tuwa. Nakangiting sambit nito sa kanya. Napatawa na lamang ng bahagya si Santa, saka nagpatuloy sa pag-iigib. Nasa balon kasi sila ngayon para maligo at mag-igib na rin. Makalipas ang ilang saglit ay umuwi na rin siya karga ang mga inigib na galon. Good luck anak ha, galingan mo. Sambit ng kanyang ina sa kanya. Napangiti siya dito. Opo ma, syempre, birthday ni Papa kaya gagalingan ko po talaga. Nakangiting sambit niya dito. Sige na anak, baka mahuli pa kayo ni Helen. Sambit ng kanyang ama na hinatid sila sa sasakyan. Pareho kasi sila ni Helen na nag-apply doon bilang janitress at pareho din silang magpapa-interview doon. Nagtungo na siya sa tricycle terminal at sabay na sila ni Helen na nagtungo sa lugar na sinabi sa text message. Kinakabahan ako, ante. Paano kung hindi tayo makuha? Nervyos na tanong ni Helen sa kanya. Bahagya naman siyang natawa. Huwag ka nga dyan. Hindi naman tayo mamamatay kung hindi tayo makuha. Eh di maghanap ulit tayo ng iba. As if naman na ito ang unang reject application natin. Sambit niya dito. Kaya love na love kita eh. Best friend talaga tayo. Tuwang-tuwa na sambit ni Helen na halos mapatili pa. Ma'am, silence po tayo please. Maghintay lang po tayo na tawagin ang pangalan natin ng tahimik. Saway sa kanila ng isang babaeng staff sa interview. Agad tuloy na isara ni Helen ang bibig nito dahil sa hiya. Sorry po. Paumanhin ni Helen sa mga ito. Ilang saglit lamang ay tinawag na rin ang pangalan nila. Nauna si Santa na pumasok sa loob at sumunod naman si Helen. Oh, kamusta? Ayos naman ba? Tanong ni Santa sa kaibigan nang makalabas na ito ng silid. Tila ba'y nagniningning ang mata ni Helen at agad na napayakap sa kanya. Nakapasa ako! Tuwang-tuwa na sambit ni Helen sa kanya. Napalawak ang ngiti ni Santa nang marinig ang balita sa kaibigan. Congrats, Helen! Sabi ko naman sa'yo eh, makakapasa ka. Masyado ka lang kabado. May tatawang anya dito. Tila ba'y nakahinga ng maluwag si Helen dahil dito. Akala ko rin kasi. Mabuti na lang at mabait yung nag-interview sa akin. Sa wakas, may trabaho na tayong dalawa. Pagtilipan nito, nang tuluyan na silang makalabas ng building. Napayuko naman si Santa. Helen, mukhang kailangan mo munang mag-isa sa ngayon. Mahinang sambit niya dito. Ha? Bakit naman? Nasa iisang kumpanya naman tayong dalawa. Ayaw mo ba akong kasama? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Napahinto sa paglalakad si Santa at ganoon din ang kaibigan niya. Hindi naman sa ganon, Helen. Sadyang hindi lang ako nakapasa. Hindi makapaniwala si Helen nang marinig iyon. Ha? Ano? Imposible! Paano hindi? Ako nga na boboy nakapasa? Sambit ni Helen, saka nagtungo sa harapan ni Santa. Hindi ko rin alam eh. Sabi sa akin ay kukontakin daw ako tungkol sa resulta. Sambit niya dito. Ano? Bakit naman? Pero iba kasi ang nag-interview sa'yo eh. Kaya, ata, pero wag ka pang hinaan ng loob. Sigurado akong babalikan ka nila ng message. Tipid na napangati si Santa. Oo naman,
Hindi naman ako nawawala ng pag-asa, no? Di bali kung di ako makuha, edi mag-a-apply ako sa katapat na kumpanya para magkasabay pa rin tayo. Biro niya dito para hindi na masyadong malungkot ang kaibigan para sa kanya. Sabay na nga silang umuwi noon, ngunit dahil may ibang pupuntahan si Helen dito sa bayan ay naghiwalay rin sila agad, habang si Santa naman ay nagtungo muna sa isang restaurant. Napatingin muna siya sa wallet niya. Heist, kung kailan naman kailangan ko ng trabaho ay saka naman ganito. Binilang niya ang dala niyang pera. Di bale, may pera pa naman ako dito na inipon ko. At birthday ni Papa, siguradong matutuwa yun kapag binilan ko siya ng paborito niyang dinakdakan at yung special nila dito sa menu. Nakangiting Anya. Agad na siyang nagtungo sa counter para bumili ng paboritong pagkain ng kanyang ama dito. Minsan lang naman sila makatikim ng ganitong putahe. Kaya naman, binilhan na niya ang ama para makatikim man lang ito sa kaarawan nito. Yes ma'am, 1,375 po lahat. Sambit ng babae sa counter. Napangiti na lamang siya sa babae, saka nagbayad. Habang naghihintay ay naupo muna siya sa isang tabi. Pinagmamasdan ang mga magkakapamilya na nag-uusap at sabay na kumakain sa lugar. Napangiti siya habang nakatingin sa mga ito, hanggang sa maya-maya ay isang malakas na sigawan ang narinig niya. Baliw ka ba? Nasaan ang manager niyo dito, ha? Ang pangit mo na nga, ang pangit pa ng service niyo? Malakas na sigaw ng babae. Ma'am, mawalang galang na po. Naintindihan po namin kayo. Pero bilang respeto po sa ibang kumakain na hindi po kayo maaaring magingay Ano ba? Wala kaming pakialam. Naiintindihan mo ba? Hayaan mo ang jowa ko na magingay. Nag-vlog nga kami, di ba? Inis na sabat naman ng lalaking kasama ng babae. Napayuko na lamang ang waiter. Yes po, sir. O engot ka pala eh. Alam nga namang mag-vlog kami ng tahimik, di ba? Utak mo nga gamitin mo. Walang kwenta. Sambit ng lalaking customer na tumayo pa at dinuro-duro ang waiter. Agad namang napasinghap ang lahat nang biglang binalibag ng lalaki ang tray na may lamang pagkain. Yan o, dilaan mo. Ang pangit naman ng pagkain niya dito eh. Inis na sambit ng lalaki. Dahilan para tuluyang mag-init ang ulo ni Santa. Napatingin siya sa mga tao na nasa paligid. Ngunit nagbubulungan lamang ang mga ito at walang naglalakas loob na tulungan ng waiter. Inis na Anya, saka tumayo at naglakad palapit sa mga ito. Napatingin tuloy sa kanya ang mga tao nang humarang siya sa waiter na patuloy na iniinsulto ng lalaking kaharap. Excuse me sir, tama na po yan. Hindi naman po nararapat na laitin at kutsain ang kanyang pagkatao dahil lamang napagsabihan kayo. Huwag naman po kayong ganyan dahil lang sa waiter siya. Sermon niya sa lalaki. Natuon tuloy ang atensyon ng magjowa sa kanya. At sino ka naman ha? Manager ka ba dito? Mukhang hampas lupa ka lang eh. Katulad itong waiter na to. Napataas ang kilay niya nang tingnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Hindi na mahalaga kung sino ako. Pinagsasabihan lang naman kayo ng staff ng restaurant na ito dahil maingay kayo. Sumunod naman sana kayo at huwag kayo magsalita ng ganyan. At bakit ha? Lalaban ka? Matapang namang sinalubong ni Santa ng tingin ng lalaki. Hindi siya kumurap kahit na nasa harapan niya ang lalaking halos doble ang laki ng kanyang katawan. Shh! Isang suntok ko lang ata sa'yo, itumba ka na eh. Maangas pa nitong sambit. Sige, gawin mo. Hamon naman niya dito. Ramdam na ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Ngunit walang pakailam si Santa at hinarap lamang ito. Ma'am, nakainom po kasi si sir. Huwag na lang po nating patulan. Mahinang bulong sa kanya ng waiter. Aba, sumasagot ka pa ah. Sambit ng lalaki at akma na sanang hahampasin si Santa nang biglang isang lalaki ang narinig nila. Joey. Tawag nito sa pangalan ng lalaking nasa harapan niya. Napalingon ang lahat sa lalaking iyon nang marinig ang boses nito. Lumapit iyon sa lalaking kaharap ni Santa, saka ito inakbayan. That's enough bro, hindi na tama yan. Bulong nito sa lalaking iyon. Pero Ray, tama na, umuwi na lang tayo. She's right, we should have minimized our voice habang nagre-record tayo.
This is a public place, kaya hindi natin solo ang lugar. Sambit ng lalaki sa kaibigan. Tulala pang napahiya ang lalaking nagngangalang Joey na kanina lang ay malakas ang loob na nakikipag-away kay Santa. Hindi niya maiwasang mainis nang mapansin ang tingin ng mga tao sa kanya. Babe, tara na. Nakakawalang ganang mag-content sa ganitong lugar. Sambit ni Joey, saka hinila ang nobya palabas ng lugar. Tiningnan pa ng masama ng babaeng iyon si Santa bago sumunod sa nobyo. Sorry about that. Sambit ng lalaking kaibigan nito nang makaharap na si Santa. They're from Manila, and mga spoiled brat talaga. They don't even know na hindi masyadong sikat dito sa bahay ng mga vlogs, kaya akala nila normal lang na mag-ingay. Paumanhing sambit ng lalaki kay Santa. Ayos lang, mag-sorry sila kay Kuya Waiter. Siya naman talaga ang nainsulto ng sobra. At sa susunod, kung kaibigan mo naman pala sila, dapat ay pinatahimik mo na sila noong umpisa pa lang. Diretsahang sambit ni Santa sa kanya. Saglit na natigilan ng binata, ngunit napangatirin nito. Yes, I will. Sambit nito at bahagyang napangisi sa dalaga. Well then, I'll go ahead. Sambit ng lalaki, saka nauna nang magpaalam sa dalaga. Napansin naman ni Santa ang pagngisi nito sa kanya na animoy nasisiyahan, kaya naman napailing na lamang siya at bumalik sa kanyang mesa. Psh, weird. Anya at maya-maya ay dumating na rin ang order niya. Anak, ang dami naman ito. Saan ka kumuha ng pera? Takang tanong ng kanyang ama sa kanya. Pa, inipon ko po talaga yan para sa inyo. Birthday niyo po, di ba? Huwag kayo mag-alala, may natira pa naman po akong pera eh. Nakangiting Anya dito. Hindi makapaniwala ang mga ito, kaya napayakap na lamang silang tatlo. Salamat anak ka. Sobrang saya ko dahil naisip mo pa akong handaan. Tingnan mo oh, kay sarap nitong putok-patok. Sambit ng kanyang ama habang natatawang nakatingin doon sa binili niya. Nako ikaw huwag kang maglalasing ngayon. Ulam natin ito sa bahay. Baka dalin mo pa sa inuman yan. Pangunguna na agad ng kanyang ina sa ama, dahilan para matawa siya. Ikaw naman asawa, kaarawan ko naman eh. Natawa na lang tuloy si Santa habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Sigurado siyang maglalandian na naman ng mga ito dahil naglalambing ang kanyang ama sa asawa. Sanay naman na siya sa mga ito, kaya tinatawanan na lamang niya ang dalawa. Iwan ko muna kayo ma, magpapalit lang ako ng damit. Ay teka lang anak, kamusta pala ang interview? Ayos lang po ma, tatawag na lang kung kailan ang umpisa ng trabaho. Pagsisinungaling ng mga ito sa kanya. Napangiti ang mga ito. Sabi ko naman sa'yo ang anak pa natin ay ang galing-galing yan. Proud na sambit ng kanyang ama saka naglambing sa kanyang ina. Sige na ma, mag-ain na lang kayo dyan. Sambit niya sa mga ito saka nagtungo na sa kanyang kwarto. Pagpasok niya ay napahiga na lang siya sa kama niya. Kailangan ko na bang maghanap ng panibagong trabaho? Magpapasa na lang ako bukas ng resume sa katapat na kumpanya. Sambit niya sa sarili, saka napatakip ng ulo gamit ang kanyang braso. Nagsinungaling siya sa mga ito na nakakuha na siya ng trabaho dahil ayaw naman niyang mag-alala pa ang mga ito. Lalo pa at kaarawan ngayon ng kanyang ama. Napapikit na lamang siya ng mga mata hanggang sa hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Sa kabilang banda naman ay napatingala si Razel sa kisame. Bahagya niyang binuksan ang pang-itaas niyang damit at halos matatanggal na rin ang kanyang necktie na suot. Shit, I forgot to ask her name. Sambit niya sa sarili habang inaalala ang itsura ng babae kanina sa restaurant. Hindi niya maiwasang humanga dito dahil sa lakas ng loob at tapang nito. Napangiti na lamang si Razel nang maalala ang mukha nito na malaanghel. Napapikit siya nang may ngiti sa labi na animoy inaasahan na makikita ang dalaga sa kanyang panaginip. Kinabukasan ay maaga rin siyang pumasok sa kanyang opisina. Good morning, sir. Pagbating bungad sa kanya ng kanyang sekretarya. Good morning. Anong nakaschedule ngayon? Tanong niya dito habang inaayos ang suot na suit.
Yes, sir. For this morning, I need niyo po munang i-check ang mga applicants para sa vacant office sa maintenance department. We just finished our interview yesterday para sa mga cleaners and janitors sa building. We have 100 applicants so far at 60 lang po ang mga nakapasa. Pagre-report nito sa kanya, saka inabot ang resume ng mga napiling aplikante. How about the others? Aren't they qualified? Yes, sir. 35 applicants are not qualified, sir. Sambit nito. How about the 5 people? Tanong pa ng lalaki habang abala sa pagtingin sa mga resume. Yung 5 po kasi sir ay nasa waiting list. Hindi pa po kasi na-check ni Manager Jarrell yung mga yon dahil si Joanne lang po ang nag-interview sa kanila. Hindi po siya makapag-decide if we need to hire them. Paliwanag nito sa boss. Bakit hindi pa na-check ni Jarrell ang mga yan? Wala pa po siya, sir. Okay, akin na yung mga yun and I'll check it myself. Utos nito sa sekretarya na agad naman itong sinunod. Umalis saglit ang sekretarya upang kunin ang mga resume ng nasa waiting list, saka bumalik sa opisina ni Razel at inabot sa kanya ang mga ito. Narito na po, sir. Okay, thank you. I'll just call you when I'm finished. Sambit niya sa kanyang sekretarya. Tamad siyang mag-check ng mga applicants habang tinitingnan isa-isa ang mga resume. Kailan ko kaya ulit siya makikita? Sambit niya sa isipan habang inisip na naman ang mukha ng babae. She's such an angel. I don't even know kung saan ko ba siya makikita at kung magkikita pa ba kami. Sa isip-isip habang nakatingin sa waiting list, napatingin siya sa isang resume at tila ba'y natulala siya sa isang larawan ng dalagang aplikante. She's so cool and she's so gorgeous. Ang ganda niya at ang tapang din. Sambit niya sa sarili habang bahagyang hinahaplos ang larawan ng babaeng aplikante. Maya-maya ay doon lamang siya napakunot ng noo nang mapagtanto ang itsura nito. Fuck, am I dreaming? Hindi ba't siya to? Takang tanong niya sa sarili. Napakamot pa siya ng mga mata at muling napatingin dito sa larawan. Nakangiti ang babae sa larawan na to. Santa Elena? Pagbasa niya sa pangalan nito, dahilan para otomatikong sumilay ang ngiti sa kanyang labi. No wonder why she looks like a saintess. Sambit ni Razel sa kaagad na piniksyura ng larawan nito. Sa kabilang banda naman ay malakas na napahiyaw ang nanay ni Santa nang may matanggap itong mensahe. Santa! Malakas na sigaw nito sa anak. Ma, bakit po? Ano pong nangyari? Takang tanong niya dito. Tingnan mo oh, pasado ka raw. Tuwang-tuwa na sambit ng kanyang ina. Maski si Santa ay nagulat nang makita ang congratulatory message ng kumpanya na inaplayan nila ni Helen. Talaga? E di ayos yun! Sabay tayong papasok sa Monday! Tuwang-tuwa na sambit ni Helen sa kanya. Hindi nito maitago ang saya habang nakatingin sa kanya. Oo nga eh. Akala ko pa naman ay hindi na talaga ako matatanggap. Nag-apply na nga ako sa iba in case dahil nagsinungaling ako kay na mama eh. Natatuwang kwento niya sa kaibigan. Tinawanan naman siya ni Helen dahil doon, saka siya niyakap sa braso. Workmate na tayo, best friend! Excited na tuloy ako! Sambit nito sa kanya. Napangiti na lang din si Santa dahil sa wakas ay may work na ulit silang dalawa. Mahirap din kasi na nakaasa lang sila sa kanyang ama. Hanggang sa dumating na nga ang unang araw ng trabaho ni na Santa at sabay na nga silang pumaroon ng kaibigan niya. Oh, umayos kayo at padating na si Sir Hendrickson. Sambit ng isang babae na manager sa maintenance department. Yes, ma'am. Sambit nila dito sa pinapila. Dahil hindi katangkaran si Santa ay nasa harapan siya. Kaya naman, kitang-kita niya ang mga boss nila na pumapasok sa silid. Everyone, meet Sir Razel John Hendrickson, the CEO of this company. Sambit ng babaeng nagpapila sa kanila. Sabay-sabay na napayuko ang mga kasamahan ni Santa, habang siya ay hindi maiwasang mapatitig sa lalaki. Nakangisi ito sa kanya, na animoy tuwang-tuwa na makita siya. Napansin naman ito ni Helen na nakayuko sa kanyang tabi. Hoy, imuko ka ante! Bulong sa kanya ni Helen habang nanatiling nakayuko. Agad na natauhan si Santa
at napayuko na rin. Napangisi tuloy si Razel sa kanya. Sila na ba ang mga applicants natin? Tanong ni Razel sa kanyang sekretarya. Yes po, sir. Nice. Komento lamang ni Razel hanggang sa makarating na ito sa harapan. Nag-angat na rin sila ng ulo, kaya sakto na nagtama ang tingin ni na Razel at Santa. Hello everyone. I'm the CEO of this company, and I welcome you sa maintenance department. As you know, this building is very huge, and every one of you will be responsible for taking care and maintaining the cleanliness of the vicinity. As part of the maintenance department, umaasa ako na magagampanan ninyo ang inyong trabaho. Nakangiting turan lamang ng lalaki at muling napatingin kay Santa. Dahan-dahan itong lumapit sa direksyon ni Santa. You, what's your name? Tanong ng lalaki kay Santa habang nakangiti. Santa po, sir. Napangiti si Razel. Can I touch you? Tanong nito na ikinagulat ng lahat. Huh? Hindi pa man nagagawang makasagot ni Santa ay hinawakan na nito ang baba niya at bahagyang itinaas. I think you're enough. Is it okay with you? Come with me in my office. Sambit nito sa kanya. Huh? Napangisi pa ang lalaki ng nakakaloko, dahilan para mas lalong kabahan si Santa. Napatingin siya kay Helen na hindi rin alam kung papaano siya tutulungan. Ma'am Santa, sumunod na po kayo kay Sir habang mabait pa siya. Huwag kayo mag-alala, hindi naman masungit si Sir. Sundan niyo lang po siya papunta sa office niya. Utos sa kanya ng isang babae. Habang naglalakad si Santa ay hindi niya maiwasang kabahan. Anong ibig sabihin niyang can I touch you? May balak ba siya sa aking masama? Tsaka, bakit niya ako sinama dito sa silid niya? Hindi kaya... Agad siyang napayakap sa sarili. Napatingin siya sa kanyang dibdib at hindi niya maiwasang kabahan dahil sanay na siya sa ganito. May kalakihan kasi ang dibdib niya at masasabi niyang pinagpala siya kaya hindi na bago kung sakaling may lalaking mabighani sa kanya dahil sa dibdib niya. Napahinto naman ang lalaki sa paglalakad at napalingon sa kanya. Get inside. Utos lang nito sa kanya at kahit na nagdadalawang isip siya ay sinunod na lang siya nito. Nakangiti namang sumunod sa kanya papasok ng silid ang lalaki. Sunod pa itong pumunta sa office chair nito. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi. Sir, mamawalang galang laho pero bakit niyo ako pinatawag dito? Lingid naman po siguro sa kaalaman niyo na maraming makakarinig kung sakaling may gawin kayong masama sa akin, hindi po ba? Isa pa ay tirik na tirik ang araw para gumawa kayo ng kahibangan. Matapang na sambit niya sa lalaki. Nagtataka namang napatingin sa kanya si Razel. Huh? What are you saying? Takang tanong nito. Matapang siyang humarap dito. Ang sinasabi ko, walang dahilan para dalhin niyo ako dito. Isa lang po akong hamak na cleaner, pero nasa loob ako ng opisina niyo. Maliban na lang kung may bala kayong masama sa akin. Sambit pa niya dito. Ako? May balak na masama sa'yo? Takang tanong ni Razel sa kanya habang nakakunot ang noo. Hindi ko alam. Alam kong nakakaakit ang panlabas kong kaanyuan pero kahit na naakit ka sa akin sa unang pagkakataon na magkita tayo, hindi pa rin yun sapat na dahilan para magnasa ka sa akin at gawan ako ng masama. Matapang na sambit pa ni Santa. Dito lamang naintindihan ni Razel ang ibig nitong sabihin, dahilan para matawa ito ng malakas. You're really interesting, Santa. Wait, I can't. You're too funny. Natatawang anya nito na animoy mawawala na ng hangin sa katatawa. Hindi naman maiwasang mainis ni Santa dahil sa ginagawa ng lalaki at sa reaksyon nito. Napatayo si Razel sa harapan ng kanyang mesa at bahagyang napasandal dito. You remember me, right? Sa restaurant na kinainan? Yes. Kaya nga ako nagtataka bakit sa dami ng magiging boss ko ay ikaw pa. Sambit niya dito. Alam mo, pinapabalik mo talaga ako eh. Pero, pasensya na. Mukhang maling desisyon nga na dinala kita dito nang hindi man lang sinasabi ang pakay ko. Unti-unting naglakad si Razel paupo sa kanyang upuan. Saka napasandal sa kanyang mesa ang kanyang siko. I chose you to clean my office. Sambit ni Razel habang diretso ang tingin sa dalaga.
Don't worry, wala akong balak na masama sa'yo gaya ng inaakala mo. Ayoko lang kasi na maraming naglilinis dito sa opisina ko. Dahil mga importanteng bagay ang madalas na nandito sa silid ko. Kaya dapat isa lang ang authorized na pumasok dito para maglinis. Paliwanag ni Razel. Ganun po ba? Pasensya na ho kung nagkamali ako ng inaakala. Sambit ni Santa at agad na napayuko. At pwede ba? Huwag ka na masyado maging formal sa akin. Hindi ako sanay eh. Napaangat ng ulo ang dalaga at humarap sa kanya. Saan po ba kayo mas sanay, sir? Tanong niya dito. Just call me Razel. Don't need to call me sir or use po or opo. Besides, 1 taon lang naman ang tanda ko sa'yo eh. Sambit ni Razel habang nakatingin sa dalaga. Nakipagsukatan pa siya dito ng tingin hanggang sa umiling ang dalaga. Hindi po pwede. Ha? Anong hindi pwede? Ako na nga nagbibigay ng permiso sa'yo eh. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Sambit nito sa kanya. Napayuko si Santa dahil dito. Kung tatawagin ko lang po kayo sa pangalan nyo, ano na lang ang sasabihin ng mga tauhan nyo? Ayokong matawag nila na feeling close dahil ayokong magkaroon ng kaaway dito. Gusto ko lang naman na magkaroon ng trabaho, kaya hayaan nyo kung tawagin kayo sa nakasanayan ko. Sambit niya dito. Napaamang naman tuloy si Razel. Hindi siya makapaniwala na tinanggihan ang special treatment niya dito. Akala pa naman niya ay ito na ang pagkakataon niya para mapalapit sa dalaga, ngunit nanatili pa rin itong formal sa kanya. Sir, patapos na po revisions at ipiprint na lang po. Naghihintay na rin po ang board of directors para po sa inyong pagdating. Sambit ng sekretarya niya sa kanya. Sige, susunod ako. Pero bago yan, pakitawag nga ulit sa Santa. May kalat dito sa likod ng upuan ko. Natapon kasi kanina. Utos niya sa sekretarya. Nagtataka naman na napatingin ang babae sa likod ng upuan ni Razel. Ngunit wala naman siyang nakitang kalat doon. Ha? Pero sir, wala na. Sige na, bilisan mo na at para makapunta na tayo sa meeting. Pero kasi sir, wala naman. Ay, Clarissa, sabi ng tawagin mo na lang eh. Ang dami mo pang sinasabi. Naiinis kunwari na sambit ni Razel para mataranta ang sekretarya at agad na lumabas ng silid. Psh, ano naman kaya ang pakuluno ni sir? Simula nung magtrabaho yung cleaner na yun dito ay halos araw-araw na siya nagpapalinis ng silid niya. Eh kung dati nga, halos amagi na ang gamit niya bago siya magpalinis ng opisina niya eh. Sa isip-isip ng kanyang sekretarya, bago ito makarating sa maintenance department. Santa, tawag ko ulit ni sir. Tawag sa kanya ng isang kasamahan. Ha? Takang sambit ni Santa, saka tumayo sa inuupuan. Sige, mauna na muna ako ha. Paalam niya sa mga kasama. Wala yun, sige, balik ka na lang agad. Sagot naman ng mga ito. Habang naglalakad sila pabalik ng sekretarya ni Razel ay hindi maiwasang magtanong ito sa kanya. Magkakilala na ba kayo dati ni Sir Razel noon? Takang tanong ng sekretarya sa kanya. Ha? Hindi po. Imposible na kilala ko siya noon. Sagot ni Santa habang nakatingin ng diretso sa dinadaanan nila. Hindi maiwasang pagmasdan ni Clarissa ang dalaga hanggang sa makarating na ito sa labas ng opisina ni Razel. Sir, nandito na po yung cleaner. Okay, you can wait for me in the conference room. Sambit nito sa kanya, saka siya pinalabas. Napanguso na lang tuloy ang sekretarya at wala nang nagawa pa kundi ang lumabas. Naiwan naman ang dalawa. Agad na nagtungo si Santa sa sinasabi nitong madumi kuno. Santa. Yes po, sir. What do you think? Ayos na ba? Tanong nito sa kanya. Ilang saglit pa, bago humarap ang dalaga sa kanya, nakangiti ng malawak si Razel sa kanya, habang nakawax ang buhok nito. Alin po ba, sir? Wala ka bang ibang napapansin? Tanong nito. Napakunot noo tuloy si Santa. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa niyang hulaan ang sinasabi nito. Hindi po kita maintindihan, sir. Napaikot tuloy ng kanyang mata ang binata, saka naglakad palapit kay Santa. Inihawak ni Razel ang kamay ng dalaga sa kanyang muka. Here, is my hair okay? Tanong ni Razel sa kanya. Yes, ayos naman. Nauutal na sagot ni Santa. Gwapo na ba ako?
Nakangisi pa nitong tanong. Oo. Mas lumawak ang ngiti sa labi ni Razel nang marinig iyon. Good. Thank you, Santa. I'll go now sa conference room dahil may meeting ako with the directors. I don't mind if you will stay here longer sa office ko and wait for me. Nakangiting sambit ni Razel. Naguguluhan naman si Santa na napatango na lamang. Pumunta na si Razel sa meeting room at bakas ang malawak na ngiti sa labi nito. Okay, sorry for making you wait, everyone. We can now start. Nakangiting anya dito. Nagkatinginan tuloy ang ilang babae na nandoon. Nakita mo yun? Mukhang good mood si sir. Oo nga eh, grabe ang ngitian, ang gwapo niya tuloy. Sa totoo lang ante. Kinikilig pang sabat ng isa. Hindi maiwasang matuwa ng puso ni Razel sa simpleng mga sagot ng dalaga sa kanya kanina. Inaamin niya na sa loob ng ilang araw na pagtatrabaho nito sa kanya ay mas lalo lamang nahuhulog ang loob niya dito. May mga pagkakataon pa nga na mas pipiliin niyang makulong sa kanyang opisina kesa ang lumabas. Hanggat naroon din ang dalaga na naglilinis ng kanyang silid. Nang matapos ay agad nang dumiretso si Razel sa opisina niya. Nandun pa kaya siya? Well, I doubt it. Dahil una sa lahat, mukhang wala naman siyang balak na magtagal dito kanina. Sa isip-isip niya habang naglalakad. Yes sir, ang susunod po ay pag-aayos naman po ng schedule niyo para sa trip to Spain next month sir. May Zoom call po kayo kasama si Sir Claus. Sambit ni Clarissa na nakasunod sa kanyang likuran. Akma na sanang papasok si Clarissa na nakasunod sa kanya, ngunit nagulat na lamang ang babae nang pigilan siya ng boss na pumasok sa loob. Wait. Po? Bakit po sir? Takang tanong ni Clarissa nang makita ang boss na nakaharang sa pinto. May bisita ako. Don't let anyone go inside my office hanggat wala akong sinasabi. Naintindihan mo? Seryosong utos ng lalaki sa kanya. Yes sir, pero sino po ba? It's none of your business, Clarissa. I'll resume my work after this. She is my private guest, okay? Seryosong babala ng lalaki. Kaya naman, wala nang nagawa pa si Clarissa kundi hayaan ito. Sino naman kaya ang bisita ni sir? Wala naman ako narinig mula sa front desk officer na may dumating na bisita si sir eh. Sa isip-isip ni Clarissa, hindi maiwasang magtaka at ma-curious kung sino ang nasa loob at bakit ayaw ng kanyang boss na makita niya ito. Sa kabilang banda naman ay nakangiting naglakad si Razel palapit sa dalaga na natatulog sa sofa. Pasimple siyang napangisi saka lumuhod sa harapan ng sofa. Akala ko hindi ka magtatagal dito, pero mukhang nakatulog ka pa. Nakangiting sambit niya habang pinagmamasdan ang mukha ng dalaga. Lumapit siya dito, saka hinaplos ang mukha ng dalaga. Inayos ang buhok na nakaharang dito, saka mas tinitigan ang mukha nito. Pag-ungol ng dalaga nang maramdaman na para bang may nakatingin sa kanya. Agad na napamulat si Santa at bumungad sa kanya ang magandang mukha ng amo. Sir, anong ginagawa? Shh, huwag ka maingay. Baka marinig tayo ng sekretarya ko sa labas. Babala agad niya sa dalaga habang bumubulong. Sorry sir, hindi ko sinasadyang makatulog. It's okay. You're free to take a rest in my office anytime. Matulog ka na ulit. No one will disturb you. Well, except me. Sorry, I didn't mean to stare at you. Paumanhin ng binata saka tumayo. Agad na napatayo si Santa dahil hindi na rin niya kayang magtagal pa. Mamauna na po ako sir. Pasensya na po ulit. Nagpahinga lang po sana ako saglit pero hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Paumanhin ni Santa sa binata saka napayuko. No problem, Santa. Pwede ka bumalik dito kung gusto mo ulit magpahinga. Sambit nito sa kanya. Nang makalabas na ng opisina ni Razel si Santa, ay hindi maiwasang kabahan ng dalaga. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nakakainis? Bakit ba lagi na lang ganun si Sir Razel? Maski tuloy ako ay nagtataka na sa mga pagpaparamdam niya Sa isip-isip ni Santa, hindi naman siya inosente at kahapon lang ipinanganak para hindi maintindihan kung ano ang pinapahiwatig nito. Gayunpaman ay hindi pa rin maiwasang magtaka kung bakit siya. Makalipas pa ang ilang araw ay palaging ganoon ang sitwasyon nilang dalawa. Palagi siyang pinapatawag ng binata para maglinis kuno sa opisina nito.
Ngunit gayon pa man ay nais talaga siyang makita at mapagmasdan ng kanyang boss. Oh bro, musta? Parang good mood ka. Musta love life? Pangangamusta sa kanya ng kanyang mga pinsan. Nasa garden sila ngayon, sa mansyon ng kanyang mga magulang. Anniversary kasi ng parents niya at may kaunti silang salo-salo ng kanilang mga kamag-anak. Nako, masaya yan si kuya dahil may crush siya. Pang-aasar sa kanya ni Dexter, 15 taong gulang na kapatid niya. Dex, shut up. Saway niya dito. Oy, hindi namin alam yun ah. Sino yung bagong chika bibs na yan? Pang-aasar ng mga ito sa kanya. Wala yun, sa susunod ko na sasabihin. Ay grabe si bro, nagsisikreto na oh. Kunwari pang nasasaktan na sambit ni Jello sa kanya, napaikot tuloy siya ng mata sa mga ito. Paano kasi, mga malas kayo. Kapag sinabi ko sa inyo ay baka maudlot pa. Sa susunod na lang kapag kami na. Psh, as if naman na magiging kayo. Abay lokong to ah. Nagtawanan silang magpipinsan dahil sa pang-aasar ng mga ito, habang si Rizel naman ay napatingin sa kanyang telepono kung saan naroon ang litrato ni Santa. Magaling ka talagang pumili anak. Maganda ah. Parang yung nanay mo nung kabataan. Biglang sulpot ng ama niya sa kanyang likuran. Dad, bakit bigla ka nalang susulpot dyan? Parang teenager na nahuling nakatitig sa kanyang crush si Rizel nang makita ang ama na nakatingin sa kanyang cellphone. Natuwa tuloy ang kanyang ama dahil dito. Anak, mabuhok ka na sa katawan pero mahihain ka pa rin sa mga babaeng nagugustuhan mo. Ipakilala mo kami ng mami mo sa kanya ah. Mukhang nagtatrabaho pa ata yan sa opisina mo. Ano ba yan? Cleaner? Tanong ng kanyang ama sa kanya. Napayuko naman si Rizel. Yes, Dad. I saw her sa restaurant before she even worked sa company natin. I was really interested in her the first time I saw her. And luckily, isa siya sa mga nag-apply sa atin bilang cleaner. I know, our family clan will not approve our relationship if ever. Pero handa akong ipaglaban siya, Dad. Kahit kayo pa ni Mommy ang humadlang. Kahit makipagtanan ako kasama siya, gagawin ko. Mahal ko si Santa, Dad. Pag-amin niya sa ama bago humarap dito. Proud naman na napangiti ang ama sa kanya na bahagya pang naluha. Dad? Takang tawag niya dito. Oh, sorry anak. I'm just proud of you. Napalaki ka namin ng mabuting tao, anak. And I'm so happy about that. I know, maaaring hindi nga maging madali ang pagtanggap ng clan natin sa kanya. But rest assured, naboto kami ng mommy mo sa kanya. We are only looking for your happiness, anak. Kung saan kayo masaya ng mga kapatid mo, doon din kami ng mommy mo. Sambit nito sa kanya. Thanks, Dad. Napangiti na lang din si Rizel dahil sa wakas ay kahit papano minasabihan na siya ng kanyang sekreto. Makalipas ang ilang araw ay balik na naman sa trabaho niya si Rizel. Santa. Ano bang mas gusto mo? Cake o ice cream? Tanong niya dito. Bakit, sir? Wala. Basta, sagutin mo na lang. Cake, sir. Anong flavor ang gusto mo? Chocolate, sir. Mahilig ka ba sa walnuts or pretzels? Anything sa ibabaw ng cake? Hindi, sir. Hindi rin ako masyadong fan ng super sweet. Sagot niya sa lalaki. Tumango-tango naman si Rizel habang nagte-take notes sa kanyang notebook. Para saan po ba yan, sir? Wala. I'm just asking. Nakangiting anito sa kanya, saka ibinalik ang tingin sa kanyang ginagawa. Napakunot noo tuloy si Santa dahil dito. Ano na naman bang trip nito ni sir? Minsan ay bigla-bigla na lang siya nagtatanong ng kung ano-ano. Napaka-random, hindi ko tuloy siya maintindihan. Sa isip-isip ni Santa habang patuloy sa paglilinis sa bookshelves ng binata. 3 araw din kasi siyang nag-day off sa paglilinis dahil nagpahinga siya at tinulungan din ng ama sa bukid. Pinayagan naman siya noon ni Rizel as long as babalik siya agad. Hindi maiwasang mapangiti ng binata habang pinapanood sa Santa. Gusto niya itong yakapin dahil miss na niya ito. Gayunpaman ay mata na lamang niya ang kanyang pinagsawa kaya pinagmasdan niya na lang ito. Agad na napalingon si Rizel dito. Come in. Lumuwas sa pinto ang kanyang sekretarya. Sir, dumating po ang parents ninyo.
Natataranta na balita sa kanya nito, dahilan para gulat na mapatayo sa kanyang upuan si Razel. Huh? Why? Bakit ngayon lang sinabi? Sambit niya dito at akma na sanang pupunta sa pinto para pigilan itong makapasok sa loob ng kanyang silid. Ngunit huli na ang lahat dahil nasa bukana na ito ng kanyang pinto. Mom? Dad? What are you doing here? Tanong niya sa mga ito. Why? Bawal na ba kami dito ng mommy at daddy mo? Tanong nito pabalik sa kanya. Napabuntong hininga na lang tuloy si Razel, saka inutusan ng sekretarya at bodyguard na lumabas na. Napatingin naman si Santa sa mga ito. Ito pala ang parents ni Razel. Dapat siguro ay lumabas na rin ako kanina. Sa isip-isip niya nang magtama ang paningin nila ng ama ni Razel. Agad tuloy siyang napaiwas ng tingin dahil sa gulat. What are you doing here, Dad? May problema po ba? Tanong ni Razel habang pilit na kumakalma dahil alam niyang nasa likuran lamang nila si Santa. Oh, Iha. Tawag ng ama ni Razel kay Santa. Unti-unti namang napalingon si Santa dito. Yes po, sir. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ng Ginoo sa kanya. Dad, don't mind her. She's just a cleaner here. Aalis din yan kapag tapos na siya. Let's talk about kung ano ang pinunta niyo dito. Pag-iiba sa usapan ni Razel. Oh, she's that cleaner! Makahulugan na sambit ng kanyang ina habang nakangisi. Yeah, she's beautiful, right? Tanong naman ng kanyang ama. Oo nga, love. Pagsang-ayon nito sa asawa. Santa Elena, is that right? Tanong ng ginang sa kanya. Yes, ma'am. Come here, Iha. Hindi naman kami mangangagat. Nakangiting anya ng ina ni Razel dito. Lumapit naman si Santa sa mga ito. Sit beside Razel. Utos pa ng ginang, kaya naman naupo din ito sa kanyang tabi. Pinipigilan ni Razel ang magpahalata na kinikilig siya sa pamamagitan ng pagtingin sa ibang direksyon. So, kamusta naman ang trabaho mo dito, Iha? We keep on hearing about you dito sa anak namin eh. Is he a good boss? Tanong ng kanyang ina sa dalaga. Makahulugan niyang tiningnan ng ina dahil halata naman na inaasar siya ng mga ito, maging ng kanyang ama. Alam na rin kasi ng mga ito na si Santa ang babaeng nagugustuhan niya dito. Ayos naman po si Sir Razel na amo. Maganda rin po ang pakikitungo niya sa lahat. Magalang na sagot ni Santa. Hindi maiwasang maging formal ni Santa dahil ang akala niya ay tinatanong siya ng mga ito upang tingnan kung nagtatrabaho ba talaga ng maayos ang anak nila. Mabuti naman kung ganon. Then I would say, you like Razel, right? Dahil sa pagtrato at pinapakita niya sa'yo? Tanong pa ng ama nito. Napangiti naman si Santa. Yes, sir. I like Razel. Although, minsan ay nagtataka po ako kung bakit sobrang bait niya. Pero, masaya rin naman po ako dahil sa kanya. Hindi maintindihan ni Razel ang mararamdaman dahil sa mga sinasabi nito. Ang pagkakaintindi niya kasi dito ay may gusto rin si Santa sa kanya. Ngunit para sa dalaga ay iba ang pagkakaintindi niya dito. Napangisi na lamang ang kanyang ina sa kanya. Sunod-sunod ang tanong ng kanyang ina para asarin ito. Kung alam mo ng Iha, he's so spoiled ng bata. Hindi ko nga alam kung saan nagmana ang batang iyan. Makulit talaga at pasaway. Hanggang ngayon ay para pa rin siyang bata at hindi nagmamature. Ani ng ginang kay Santa. Mom, that's enough. Masyado nang nabababa ang dignidad ko. Sambit niya sa kanyang ina nang biglang magsalita si Santa. Actually, ma'am, mabait po si Razel. May mga pagkakataon po na para nga pong bata na naglalambing. Pero nakakatuwa lang po dahil hindi siya takot ipakita ang totoong nararamdaman niya. Minsan po yung nagpapabebe siya na medyo nakaka-cringe din po. Pero alam ko po na yun talaga ang totoong Razel. Kaya ayos lang po sa akin at tanggap ko po yun. Napakabuti po ng anak niyo, Mrs. Hendrickson. At alam ko pong nagawa niyo pong mapalaki ang anak niyo ng maayos. Kung ano man po ang ugali ni Razel ngayon, ay dahil din po yun sa pagpapalaki niyo sa kanya, Mrs. and Mr. Hendrickson. Dahil ginabayan at minahal niyo po ang anak ninyo. Nakangiting sambit ni Santa sa mga ito. Sandaling natahimik ang loob ng silid
at naiilang naman si Santa hanggang sa biglang yumakap ang ina nito sa kanya. Oh, Santa, pwede ba kitang maging daughter-in-law? I like you na talaga. Tawagin mo na lang akong tita, ah. Sambit ng ginang sa kanya. Po? Parang bata na naiiyak ang ginang dahil na-touch ito sa mga sinabi ni Santa, habang si Rizel naman ay napaiwas ng tingin habang malawak ang ngiti. Nagtama ang paningin ng kanyang ama at nabasa ang sinasabi nito sa hangin. Good job, anak. You found the one. Nakangiting bulong nito sa kanya sa hangin. Hanggang sa makalipas na ang ilang oras, ay nagpaalam na rin sila kay Santa. Naku, iha. Mag-uusap pa tayo sa susunod, ha? Pwede ko ba makuha ang number mo para naman makatawag ako sa'yo minsan? Tanong nito sa kanya. Napayuko naman si Santa. Nagdadalawang isip kung ibibigay ba ang number ng kanyang ina. Sige po, isulat ko na lang po. Sambit ni Santa, saka ibinigay ang numero ng kanyang ina. Kinuha din ito ni Rizel at agad na sinave sa telepono. Kinagabihan, habang abala si Santa sa pag-iihaw ng bangus para sa panghapunan nila, ay lumabas ang kanyang ina sa kwarto nito. Fernando, hanapan mo nga ng signal itong cellphone ko. Aba, lokal talaga. Kay hina ng signal dito sa loob, oh. Hindi magsan ng text ko kay Ate Melissa. Sambit ng kanyang ina sa ama. Kakarating lang ng kanyang ama, kaya kinuha na niya ito at nagtungo sa signalan. Habang naghihintay na masen ng text ng asawa, ay biglang tumunog ang telepono na hawak. Oh, sino tong natawag na ito? Takang tanong ni Fernando bago ito sinagot. Hello? I know it's quite late. It's me, Rizel. I'm really sorry about earlier. Nag-isa ka patuloy nila mama. Hello? Panay ang salita ni Fernando upang sagutin ito, ngunit hindi pala niya napindot ang mic. Hello? I'm glad that you even entertained them kahit na ang kulit nila. Anyway, I know na pagod ka na. See you tomorrow sa office, ha? Hello? Sagot ulit ni Fernando nang tuluyan na niyang mapindot ang mic. Nagulat naman si Rizel nang marinig ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Hello? Sino ka? Anong see you tomorrow ka dyan? Tanong ulit ni Fernando. I should be the one asking you. Sino ka ba? Bakit hawak mo ang cellphone ni Santa? Tanong din pabalik ni Rizel. Ano? Ibalik mo ang cellphone kay Santa. Ano bang sinasabi mo? Ama niya ako. Ikaw, sino ka ba? Natigalgal naman si Rizel nang marinig ang huli nitong sinabi. Para bang lahat ng kahihiyan sa katawan niya ay tumubo, kaya naman wala na siyang ibang choice kundi ang magpakilala dito. Nang makalipas pa ang ilang araw, ay mas naging malapit sina Santa at Rizel. Madalas silang naiiwan sa opisina nito, kaya naman mas nakakapagkwentuhan sila at nakakapagbiruan sa isa't isa. Hindi naman na ito naging big deal kay Santa dahil alam naman niya ang kanyang limitasyon at nakikisama lang din siya sa lalaki. Good morning, Santa. Sorry nga pala, pwede ba kitang utusan? Tanong ni Rizel sa kanya. Oo naman, tapos naman na ako maglinis. Umupo ka muna dyan sa upuan. Agad naman itong sinunod ni Santa at naupo ng maayos sa sofa. Anong gagawin ko dito? Naiilang na tanong niya dahil patingin-tingin lamang ang binata sa kanya. Basta, umupo ka lang dyan. Dinodrawing mo ba ako? Parang gano'n na nga. Marunong ka? Medyo. Pero sabi ni mommy ay magaling daw ako at pang world class ang galing ko. Be honored na ikaw ang una kong pipinta. Pagmamayabang nasambit nito sa kanya. Natawa naman si Santa. Huwag kang tumawa. Nasisira yung drawing ko eh. Ikaw kasi. Ngumiti ka lang. Okay. Sambit ni Santa, saka ngumiti sa lalaki. Ngunit biglang natigilan si Rizel sa kanya. Oh, bakit? Huwag ka nga ngumiti. Nadidistract ako eh. Ha? Sabi mo ngumiti ako eh. Nadidistract ako sa ngiti mo. Masyadong maganda. Ha? Anong gusto mong gawin ko? Sumimangot? Pamimiloso po niya sa binata saka napasimangot. Sige, ganyan ka na lang. Mas madali drawing yan.
Ha? Talaga ba? Hindi makapaniwalang anito sa kanya. Come in. Sir, nandito na po sina Mr. Raquel at Mr. Gonzales para bumisita sa inyo. Sambit ni Clarissa nang makapasok ito. Agad namang tumayo si Santa at nagpunta sa mga gamit niya. Sige, tapusin na lang natin mamaya, Santa. Nakangiting anya sa dalaga, kasabay ng pagpasok ng dalawang lalaki sa loob. Rizel, long time no see. Kumusta ka? Bati agad ng ka-business partner niya na si Mr. Gonzales. Ayos naman. Tipid niyang sagot. Napayuko ng bahagya si Santa kay Rizel para ipaalam dito na aalis na siya. Ganoon din ang ginawa ng dalaga sa dalawang bisita bago ito lumabas. Sinundan pa ng tingin ng dalawa si Santa na siyang kinainis ni Rizel. Anong kailangan nyo? Tanong niya. Cleaner nyo lang yun dito, Rizel. Tanong ni Raquel. Oo. Bakit? Shit, ganun kaganda pero tagalinis lang? Oo nga eh. No wonder bakit siya ang pinili mo tagalinis dito sa silid mo. Busog siguro lagi ang mata mo, no, Rizel? Excuse me? Kulat na tanong niya sa mga ito. Buti sana kung mata lang. E tingnan mo yung dibdib nun, no? Tapos, kurbada pa ang katawan. Shit, ang sarap nun. Baka nga naka-jackpot na itong si Rizel eh. Malamang nakakailang rounds kayo. Isang malakas na pagbagsak ang narinig ng lahat at maging si Clarissa na nasa likod lang ng pinto ay hindi napigilan na pumasok sa loob. Sir! Sigaw agad ni Clarissa nang makapasok sila. Bawiin niyo ang sinabi niyo. Galit na sabi ni Rizel. Ha? Ano bang problema? Sabi ng bawiin niyo eh. Malakas na hinila ni Rizel ang kwelyo ni Raquel. May mga tauhan na rin siyang umaawat, ngunit hindi nagpatigil si Rizel. Rizel, ano bang baka nakakalimutan mong investor mo kami? Wala akong pakialam. Isa pang beses na bastusin niyo siya. Hindi na kayo sisikatan ng araw. Babala niya sa mga ito. Pwe, para lang sa babaeng yun. Tagalinis lang naman yun ah. Bakit ba galit na galit ka? Tanong naman ni Gonzales. Nailipat ang galit niya dito at mabilis niyang sinuntok ang mukha nito. Wala kayong karapatan na bastusin siya. Kahit na sinong babae ay dapat igalang. Ang lakas ng loob niyong bastusin siya. At sa harapan ko pa mismo? Galit na sigaw niya sa mga ito. Sir, tama na po sir. Guards please, escort them sa mga sasakyan nila please. Utos ni Clarissa habang inaawat ang boss. Marahas namang tinanggal ni Rizel ang pagkakahawak ni Clarissa sa kanya. Saka naupo sa kanyang upuan at pilit na kinakalma ang sarili. Mabilis na kumalat sa buong kumpanya ang tungkol sa nangyaring gulo sa opisina ni Rizel. Maging ang kanyang ama na nasa Batangas ay nalaman din ito at dali-daling bumalik sa kanilang mansyon. What do you expect me to do, Dad? They just disrespected Santa in front of me. You want me to just sit there and listen? No way! Galit na sigaw ni Rizel habang pinapakalma siya ng ama. Anak, I understand. And I would do the same if I were in your situation at ginana nila ang mom mo. Don't worry, we'll get back at them. I'll make sure na mapaparusahan sila sa mga ginawa nila. But right now, the important thing is the company. Sambit ng ama saka tumingin sa kanyang laptop. Your secretary messaged me earlier na may malaking porsyento ng kumpanya ang nawala dahil nag-pull out ng investments ni Mr. Gonzales at Mr. Raquel sa company natin. Sambit ng ama. Shh, I don't care. Kunin nila ang pera nila. Wala akong pakialam. Sambit niya dito. Napabuntong hininga naman ng ama. It's not about them anymore, Iho. What are we going to do para mabalance natin ang loss? We need to do something before our company suffers from bankruptcy. Sambit nito sa kanya. Sa kabilang banda naman ay nagtataka naman si Santa dahil nagkakagulo ang mga tao sa main department. Anong meron? Bakit nagkakagulo sila? Takang tanong niya sa mga kasama. Maaga kasi siyang umuwi kagabi, kaya hindi na rin niya naabutan ang mga nangyari. Hindi ko nga alam eh. Ang sabi, may nag-pull out daw na investor. Tapos yung iba naman, ang sabi may away daw na nangyari. Ewan ko ba? Kwento sa kanya ni Helen. Napakunot noo tuloy siya. Tatanungin ko na lang din siguro si Rizel. Sigurado akong may alam siya sa mga nangyayari. Sa isip-isip niya,
saka nagtungo na sa loob para kunin ang mga gamit. Hello, Sir Razel? Maglilinis na po ako. Sambit niya habang nasa labas ng silid nito. Sir Razel is not here. You can go inside. Please lock it after. Sambit ni Clarissa sa kanya na nasa likuran niya. Clarissa, ayos lang ba ang lahat? Para kasing aligaga ang lahat hanggang ngayon. Sambit niya dito. Yeah, don't worry about it. Just do your job and go home. Hindi papasok si Sir ngayon. Sambit lamang ni Clarissa at tumalikod na. Nagtataka man siya ay wala na rin siyang nagawa, kundi pumasok sa loob at magtrabaho na lang. Sa bagay, hindi ko naman problema yun eh. Sa isip-isip niya, saka pumasok na sa loob. Sa kabilang banda naman ay nagpatuloy na rin sa paglalakad si Clarissa. Nais man niyang sabihin kay Santa ang nangyari ay hindi maaaring magmula sa kanya dahil sa pakiusap ng amo. Ayaw ipaalam ni Razel ang nangyari kay Santa dahil ayaw niya itong masaktan. Maski si Clarissa ay naiintindihan ang punto ng amo dahil narinig niya ang sinabi ng mga lalaking iyon sa katawan ni Santa at maging ang pang-iinsulto ng mga ito. Hindi na rin siya nagtaka kung bakit ganun ang reaksyon ni Razel dahil ligin naman sa kaalaman niya ang pagkakagusto ni Razel sa dalaga. Tahimik at mag-isang naglilinis si Santa sa silid ni Razel. Hindi niya maiwasang maboard kaya mas napadali ang paglilinis niya. Hindi rin siya nagtagal ay natapos na rin siya kaagad. Habang naglalakad sa harapan ng banyo ay narinig niya ang usapan ng ilang babae dito. Oo nga eh, hindi ko rin sigurado pero dahil daw yun sa isang babae, yung nasa maintenance department daw, kaya daw nag-init ang ulo ni Sir Razel ay dahil binabastos daw yung babaeng yun. Kaya ayun, nagalit naman yung dalawa at nag-pull out ng investment nila. Heist? Sino pa kasi yung babaeng yun? Dahil sa kanya ay kailangan na naman nating magpuyat dahil sa pagbaba ng sales natin at maging ang investors natin ay kailangan ding bantayan. Sambit ng isa sa kanila. Alam ko ay Santan. Wait, Sasta? Hindi eh. Santa? Oo, yan ang pangalan ng babae. Di ba yun din yung cleaner ni Sir? Oo nga, tapos binastos daw nung dalawa kaya nagalit si Sir. Baka kasi manyak talaga yung dalawang yun. Mabuti na lang at wala doon si Santa. Sa katawan niyang yun ay sigurado akong hindi na bago sa kanya na mabastos. Yung mga lalaki kasi, di sila nagtino. Kasalanan ba ng babae kung nakakaakit talaga ang katawan nila? True ka dyan, te. Sana nga lang ay meresolba na agad yung sa mga investors. At grabe, ilang araw tayong puyatan nito if ever. Sambit ng isa pa. Napakuyom ng kamao si Santa sa narinig. Wala siyang alam. Hindi man lang siya naging aware na iyon pala ang dahilan. Agad niyang hinanap si Clarissa para tanungin kung nasan si Razel, ngunit hindi ito sumagot. I bet he's busy right now, Santa. I think it's better kung hintayin na lang natin na humupa yung chismis. Sambit nito sa kanya. Napayuko na lang si Santa. Agad namang tumawag si Clarissa sa amo upang sabihin dito ang lahat. I see. Inaasahan ko rin naman na malalaman niya kahit na itago natin. Anyway, thank you Clarissa. Ako nang bahala sa lahat. Sambit ni Razel sa sekretarya bago binaba ang tawag nito. Agad na napaharap si Razel sa ama. Dad, I'm going out. Huh? Where? I'm gonna meet her parents. Are you sure? It's now or never, Dad. I will also explain everything to her. Sambit niya dito. Napangiti lamang ang ama at hinayaan na siyang umalis. Sa kabilang banda naman ay laglag balikat na umuwi si Santa. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya ngayon. Heist, bakit naman kasi siya mag-overact doon? Sanay naman ako at wala naman ako doon. Kung nanahimik na lang sana siya, ay wala sanang big deal at hindi na maghihirap ang kumpanya nila. Sa isip-isip niya hanggang sa makapasok na siya sa loob. Ma, Pa. Tawag niya sa mga ito, ngunit laking gulat niya nang makita ang lalaki na nasa mesa at kausap ang parents niya. Razel? Tawag niya dito. Santa. Napangiti ang parents ni Santa, saka sabay na umalis. Maiwan muna namin kayo dyan ha? Punta na lang kayo maya-maya sa lamesa.
Sambit ng kanyang ina saka umalis na sa sala. Sir, anong ginagawa mo dito? Napahinto siya nang bigla siyang yakapin ni Rizel. I'm so sorry, Santa. I just can't control myself. Binastos ka nila sa harapan ko. And I can't just sit with them and listen without doing anything, you know? You are important to me. And I will do everything to keep you safe. Sambit ni Rizel sa kanya. Rizel, ano bang sinasabi mo? Alam kong mabait ka, pero hindi mo na kailangan bugbugin yung mga yon. Tingnan mo, nawalan kayo ng investors. Hindi ba't mas makakasama yun sa inyo? Napahiwalay sa yakap ang lalaki at sina Po ang magkabilang pisngi ng dalaga. Magkaharapan na silang dalawa. I don't care, Santa. So be it. Rizel, I love you, Santa. I always do. Hindi ko alam kung alam mo na ba dahil I never asked you out directly. That's why nandito ako sa parents mo para humingi ng permiso na manligaw sa'yo. Ha? Paano mo pala nalaman na dito ako nakatira? Napakamot sa kanyang ulo ang lalaki. Actually, matagal ko na rin kausap ang parents mo. It was your dad at first at inakala ko pang may nagnakaw ng phone mo o baka may iba kang lalaki. But it turns out na phone pala yun ng parents mo. Kaya sinulit ko na ang oras para mapalapit sa kanila. Pag-amin ni Rizel sa kanyang harapan. Hindi naman makapaniwala si Santa sa mga nangyayari, lalo na sa biglaang confession ng lalaki. Alam niyang may ibang nararamdaman ng lalaki sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na pupunta agad ito upang magpakilala sa parents niya. Napangiti na lang din siya dito at hinayaan itong manligaw sa kanya. Hindi rin naman maitatanggi ni Santa na masaya ang puso niya at komportable siya kapag si Rizel ang kasama niya. Makalipas ang ilang linggo ay unti-unti na ring gumanda ang takbo ng negosyo at para bang walang naging epekto ang pagkawala ng dalawang investor sa kanilang kumpanya. Hanggang sa dumating na ang kaarawan ni Rizel. Santa, ano ba to? Sasagutin mo na ba ako? Kaya may pa-surprise kang ganito? Okay lang din naman. Kunwari magugulat ako pagkabukas ko ng blindfold ko. Biro ni Rizel. Ilang buwan na rin kasi itong naniligaw. Kaya naman, umaasa rin si Rizel na sasagutin na siya ng dalaga. Napanguso na lang tuloy si Santa. Hindi na lang kasi siya magkunwaring walang alam eh. Nakakawalang gana naman mag-surprise ng ganito. Sa isip-isip niya. O sige na, nandito na tayo. Bubuksan ko yung piring mo ah. Napangisi si Santa dahil nasa harapan na siya ng binata. May iba tuloy siyang naisip na regalo dahil sa kaingutan nito kanina. Okay, tatanggalin ko na. In 3, 2, 1. Kasabay nito ay tinanggal na niya ang piring saka sinalubong ang labi ni Rizel. Nanlaki ang mga mata ng binata nang maramdaman at makita ang dalaga sa kanyang harapan na humahalik sa kanyang labi. Happy birthday, Rizel! Nakangiting pagbati nito kasabay ng pagputok ng mga decorations sa paligid. Makikita sa harapan nila ang dekorasyon na may yes sa gitna. Santa, shit, I know na sasagutin mo na ako but... Sinasagot na kita, Rizel. Nakangiting sambit ni Santa. Masaya ka ba sa maliit na surprise ko sa'yo? Nakangiting tanong ng dalaga sa kanya. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Rizel, saka hinigit ang nobya sa bewang nito. Do you wanna be my girlfriend, Santa? Tanong nito sa kanya. Yes, my love. Nakangiting sambit ni Santa sa kanya. Fuck, I love you, babe. I really, really love you. But I like this present even more. Walang pasabing sinunggaban ni Rizel ang labi ng dalaga ng halik. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ng nobya na makalaban dahil mahigpit na niya itong hinawakan. Wala na tuloy na gawa ang dalaga kundi ang mapakapit na lamang sa leeg ng lalaki. Thank you for the gift for our first day as a couple, babe. Nakangiting sambit ni Rizel. Talaga? Then, paano na lang kaya yung gift ko sa'yo for our first day as husband and wife? Pilyang tanong ni Santa kay Rizel. Napangisi naman ang lalaki. Fuck, babe. You need to gift wrap your body if that's the case. Ako mismo ang maghuhubad ng regalo ko, ah. Sagot naman ni Rizel sa kanya, dahilan para matawa silang pareho.
Hindi naging madali ang buhay ni Santa habang magjowa sila ni Rizel. Katulad ng inaasahan nila, ay may mga tito at tita si Rizel na tutol sa relasyon nila. Ngunit aprobado naman sila sa iba, lalo na sa mga pinsan ni Rizel na panay ang asar sa kanya. Hindi na lang ito pinansin ni Santa dahil mas importante ay tanggap siya ni Rizel at ng parents nito. Naging malapit din siya sa kapatid nito na naging ate-atehan siya. Maliban pa dito, ay tinulungan din siya ni Rizel na maabot ang pangarap niya na maging isang lawyer. Pinagsabay niya ang pagtatrabaho at pag-aaral ng law hanggang sa makapagtapos siya. Ngayon ay siya na ang head lawyer sa legal department sa kumpanya ni Rizel at tumutulong na rin siya dito para mas mapalago ang kumpanya nito. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare, dahilan para kaliwat ka ng hiyawan ang marinig sa paligid. Woo! Go, Junior! Woo! Pinsan ko yan! Di na siya virgin tonight! Sigawan ng mga pinsan ni Rizel nang makarating na sila sa reception. Hindi maalis ni Rizel ang tingin kay Santa na ngayon ay asawa na niya. Babe, do you remember my wish for our first day as a married couple? Bulong sa kanya ni Rizel habang nakayakap ito mula sa kanyang likuran. Bahagyang natawa si Santa dahil dito. Don't worry, babe. You will undress your gift later, okay? Just wait and see. Asar ni Santa sa asawa. Mas na-excite tuloy ang asawa niya sa kanya. Mas sumaya ang buhay nilang mag-asawa nang magkaroon sila ng anak na kambal at pinangalanan nila itong Aisha at Lester. Wakas. Shoutout po kay Shaniel Verdad from Carmen, Davao del Norte, Perla Norshaw from Singapore, Annabel Banyares listening from Bulihan, Silang, Cavite, Angeline Santos from San Rafael, Bulacan, and Marilu Sabangan from Abu Dhabi, UAE.